Daling araw yun, tumawag yung battalion history namin na may rescue. Agad-agad na pumunta ako dito sa batalyon para mag-report at ang CEO namin ay dinirektahan kami na mag-organize ng yung history namin na mag-organize ng one team para sa agad-agarang rescue operation dahil may natanggap ang CEO namin na tawag sa cellphone niya na si Ma'am Alunto ng trabahante ng Upslay at saka si Mrs. Chongson na taga Makasandig na yung bahay nila maapaw na yung tubig, tagaliig na yung tubig at yung kasamahan din namin na si Technical Sergeant Abalos, retired na yung anak niya nandoon sa Balulang ay malaki na yung tubig. Nangailangan sila ng tulong at isa pa rin yung kasamahan namin na si Sergeant Akot na kasama ko na kararating lang galing ng visit sa Line Batteries na inabot rin ng malaking tubig yung bahay nila. Kaya agad-agad na-organize yung one team kasama yung official namin, si CEO namin na pumunta doon sa area. Nung papunta kami ng Makanhan, hindi kami kaagad nakapasok dahil malaki ang tubig. Mga bandang 2:00 na yun ng madaling araw. Agad-agad na may yung kasamahan namin na nagsabi na doon sa Tagwanaw, may daan doon papuntang Balulang. Doon kami nagdaan. Pero hindi kami diretsahan makapasok dahil maraming puno na nabuwal. Yung nauna na taga Sipalco, yun ang nagputol sa mga malaking punong kahoy na nakabara doon sa daan. Kaya dandahan kaming nakapasok papunta doon sa area ng Balulang. At na-rescue namin yung kasamahan namin at ilang mga sibilyan at dinala namin sa safer place doon sa Sibir Heights, papuntang SM hanggang dito na sa Carmen Cagayan de Oro, sa safety na lugar. First, paano nyo sila nirescue? Ano yung method na ginamit nyo sa pag-rescue? Una, yung one team lamang kami, yung immediate na mababa naman yung tubig, agaran namin silang sinalba, pinasakay sa 6x at nilikas doon sa safer place ng Cagayan de Oro. So, pagdating nyo doon, mababa na ang tubig, sir? Oo, mababa na pero palagi pa yung pag-aambon-ambon. May pag-ulan-ulan pa pero hindi kami diretsahan na papasok dahil baka kami tuloy ang ma-rescue. Baka imbis kami ang magsagip, baka kami rin ang sasagipin. So, based sa experience mo, sir, ano ang dapat gawin ng isang rescuer? Ano ba ang dapat na Una sa lahat, dapat siguro may kaalaman tayo sa paano mag-rescue. At isa, kung biglaan man na rescue, dapat kailangan yung sapat na kagamitan. Pero dahil siguro sa mabilisan na yung mga pangyayari, di na kami kaagad na nakapagdala ng mga gamit na kailangan na pang-rescue dahil immediate yung tawag ng kasamahan namin at saka yung prince ng commander namin. So yung sa'yo, as an NCO, anong perspective mo dun sa pag-rescue? Anong dapat gawin ng mga NCO? Una, yung i-size up ko yung terrain, baka delikado pa. Pangalawa, dapat ang gawin ng NCO ganito. Dapat pag ikaw ang NCO, dapat ang gawin mo, una yung knowledgeable ka sa lahat na bagay tungkol sa pag-rescue at hindi pa dalos-dalos, kailangan pag-isipan yung gagawin para sa seguridad ng i-rescue at sa yung rescuer. Ang relation mo naman dun sa officer mo, sir, ano ang relation ng dalawa? Kung ikaw yung NCO doon?
bilang NCO na nagdala doon sa tropa, nagre-rely ako palagi sa instruction ng commander namin. Hindi ako nag-desisyon ng sa akin lang. Galing sa kanya yung decision dahil mahirap na napagsisihan ko bandang huli yung decision ko. Pero halimbawa sa parang sablay ang bibigay niya na instruction sa'yo, ano dapat ang gagawin? Siyempre, unahin ko yung kuan sa bayan at sa gawain ko, sa tungkulin ko. So, dapat may rin tayo, may initiative. May initiative, may tamang pag-iisip sa trabaho. Ano yung masasabi niyo, sir? Ano yung bilang isang risk? Ano ang dapat dala mo? Ano dapat yung function mo doon? Pwede yung may masasabi doon. Ano dapat yung mga kagamitan? Anong dapat na pagdating doon sa area? Ano kaagad ang ikuman mo sa mga tao? Dahil ikaw yung di ba? Sige. Una, siguro kailangan natin pag tayo rescuer, katulad ng ganyan na mga typhoon, siguro kailangan natin yung tali, yung salbabida, dahil kung wala kayong tali, siguro mahirapan ka sa pag-rescue. Pero katulad sa amin, hindi man kami na-assign sa pagre-rescue, pero bilang sundalo, tungkulin namin na pag kinakailangan dapat action kaagad. Pero nag-rely din sa commander namin yung mga specific na instruction mula sa kanya. So, paano mo disseminate sa tao mo yung instruction? Galing sa commander, pasa sa'yo. Paano mo pinapalit sa mga tao? Paano mo na-control ngayon yung tao? Una, yung commander namin nag-direct sa Battalion East 3 namin. Tapos yung Battalion East 3 namin, dinirect doon sa First Sergeant namin. Saka yung First Sergeant namin, kami bilang tauhan ng First Sergeant namin, kami ang unang nabigyan ng ganong trabaho dahil gabi yun eh. Hindi mahigilap din yun. Bawat siguro sundalo doon, abala sa yung typhoon na Sindong, kaya kami yung nauna na naka-report dito sa kampo, kaya kami ang napadala kaagad doon sa area. So, ano nakita niyo yung pagdating sa area, Hans? Ano nakita mo doon sa mga tao doon? Pagdating namin doon sa area, hindi talaga yung sitwasyon doon. Kawawa yung mga sibilyan, nasa daan, yung iba, yung bahay nila wasak na, hindi nila alam kung gawin nila. Kaya nung nandoon na kami, sinabihan namin yung mga sibilyan na sino yung aalis dahil baka lalakas pa yung ulan, sakay na sila sa 6x at para maidala doon sa maitaas na lugar para sa kasiguraduhan sa buhay nila. So, yung iba naman, sumakay. Yung iba, ayaw umalis dahil hinahanap nila yung kamag-anak nila, kapatid, o magulang. Dahil hindi na nila mahagilap na mga panahon yun dahil siguro sa dilim, nagkagulo-gulo na sila. Kaya ayaw nilang umalis. Pero yung may pamilya na buo, yun ang sumama at sumakay doon sa 6x6 truck para makaalis doon sa area. Sa palagay mo, sir, anong dapat mayroon ng isang sundalo? Alam mo sa ganitong mga sitwasyon. Ano pang kulang, ano pang dapat gawin? Siguro sa masabi ko sa isang sundalo, kung mga ganitong sitwasyon, siguro yung tamang pag-iisip at dedikasyon sa serbisyo para makatulong sa kapwa nila. Yung mga gamit, sir, anong mga kakulangan sa mga gamit? Lalo sa inyo na hindi mo kayo spirit talaga, natap lang kayo.